Jesus Christ, kapatid, ang pinili ni Jesus Christ ay nagpaniwan. At ang kanyang mga alagad ay pinauna niya sa kabilang ibayo. Bakit mas pinili ng Panginoon Kristo na sila'y pinasakay sa bangka kaysa magpahinga o manalangin sa bundok na kasama niya? Pero hindi niya sinama. Ang ginawa niya sa mga alagad, pumunta na kayo sa kabilang ibayo. Agad pinasakay sila ni Jesus sa bangka papunta sa kabilang ibayo. Bakit kaya? Bakit kaya yun ang kanyang naisip? Dahil kailangan nilang matutong magtiwala. Kinakailangan ang mga alagad ay magsanay na mamuhay sa pananampalataya. Bakit? Dahil yung kanilang mga ginawang kamabalagan, huwag sila maging kumpiyansa o mag-isipin na, okay, kaya-kaya ko na, nakapagpapagaling na ako. No, hindi yun ang importante. Gusto ng Panginoon, mahubog ka. Ipinaranas ng Diyos sa kanila ang ganong klaseng pangyayari para magsipag sila at meron silang foundation sa kanilang paglilingkod na hindi sila bibitaw dahil napatunayan nila sa pangalan ni Jesus gumaling ito. Sa pangalan ni Jesus nakaserve ito. Kaya ipinaranas. Ang kulang lang sa kanilang kapatid ay kinakailangan i-train ang kanilang pananampalataya. I-develop yung kanilang pagtitiwala kay Yahweh El Shaddai. Kaya ngayon kapatid ko kay Kristo, dinala sila ni Jesus Christ doon sa gitna ng katubigan. At doon upang sanayin, hindi lamang sa mga himala na gustong iparanas ng Diyos sa kanila, minsan pala, ipinapahintulot nito ni Jesus Christ na humarap tayo sa isang paghubog na sitwasyon para tayo lumago. Ang nais ng Panginoon ay lumago. Pangatlo, anong dahilan kung bakit sila naroon sa gitna ng dagat? Instead na matulog na sila, magpahinga na sila, pero hindi. Pinagbiyahe pa ni Jesus Christ around 3 o'clock to 6 a.m. 3 o'clock in the midnight na nagbabiyahe sila. And si Jesus Christ naman ay sumunod na naglalakad. Hindi ba? Pwede naman sila magsabay-sabay. Di ba? Bukas naman tayo pumunta sa kabilang bayo. Mananahan muna tayo sa taas. Samahan niyo po. Sabay-sabay na tayo. Pero hindi. Mauna na kayo. May gagawin pa ako. Magpipray pa ako. Susunod ako sa inyo. Di ba? Kaya na nakita natin, kapatid ko kay Kristo, sa gitna ng kalagatan, na madaling araw, taglay nilang puya, taglay nilang pagod, dahil sa kanilang paglilingkod na ginawa, ay nawawala sila sa ulirat. Bakit hindi nila alam, pasalungat pa sila sa hangin. Kaya di sila makausan-usan. No? Pasalungat sila sa hangin. Ilang oras na sila doon sa dagat. Hindi makarating natin sa pinupuntahan. At doon, inabot sila siguro ng 10 oras, 10 oras, na sila nagsasagwan. Hindi alam ko saan paroroon. Dala kasi ng pagod at puyat at hindi na nila alam ang kanilang nagagawa. Ngayon kapatid ko sa Panginoon, sa gitna ng sitwasyon na ito, biglang dumating si Jesus Christ na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ikaw yung pagod. Ikaw yung walang tulog. Ikaw yung parang iidip-idip lang gano'n. Pero, asan na tayo? Asan tayo? Di ba? Wala. Tapos yung iba, sumasagduan, pero wala na. Nakalagay yung isa ko, di na makasagduan. Nakakita na, yung isa nakakita ng lumalakas sa ibabaw ng tubig. Bumarak-burak. Nagising. Multo. Nagising. Ha? Multo. Oo nga, multo. Diba? Nakikita natin kapatid ko kay Kristo, may epekto eh. May epekto yung kanilang pinagdaan sa buhay. No? Yung epekto na ito kapatid ko kay Kristo, na kung saan, hindi natin maintindihan. Naantala bang pagdating ni Jesus Christ? Bakit inabutan pa niya yung mga alagad? Dapat nandoon na sila.
Ano ba ito? Naantala ba talaga ang ating Panginoon? So, hindi nagmamadali si Jesus Christ sa papunta sa kabilang ibayo. Pero dumarating siya sa ating pananampalataya sa tamang panahon. Sa oras na yun, gulong-gulo ang mga alagad, hindi alam kung hindi makapunta sa pupuntahan nila, hindi alam kung ano nangyayari sa kanila. Kasi nabutang ka. So, minsan, hindi natin alam kung ano gagawin natin. Bigla na lang darating ng Panginoon. Sa kita ng mga bagay na tayo mismo ay meron ng mga kabigatan sa buhay na dinadala. Kaya yung mga alagad, sa sobrang pagod, napasigaw sila ng multo. Ngayon kapatid, kung bakit lumubog si Pedro, na naig sa kanya yung unos, hindi siya ang nanaig sa unos. Kaya siya lumubog dahil umiral ang lakas ng kanyang human nature. Anong ibig sabihin ng human nature? Yan yung ating weaknesses. Diyan nagsisimula yung ating kahinaan, yung takot, pag-alinlangan, pangamba, pagdadalawang isip, hinanakit, sama ng loob. Yan ang mga tinatawag na human nature na lagi sa ating umientra para tayo mismo ay sumambulat yung storm sa buhay natin. Ngayon kapatid ko, ito ay maaring tinatawag natin storm sa buhay natin. Ito yung mga problema natin, ito yung mga pinakatakutan natin, at isa na ron yung ating human nature na storm sa ating buhay. Biruin mo, yung mag-asawa, mag-aaway dahil lamang sa remote control. Gusto ng isa, basketball. Gusto ng isa naman, drama. Kaya di magkaano, dahil sa remote control, naghiwalay. Remote control, ibig sabihin, naghiwalay. Hindi ba? Yan ang tinatawag kapatid ko, yung minsan na diling, yung wala tayong pagbibigayan, pag-intindihan, pumapasok yung storm ng unos. Nakikreate yung unos kapag may mga negatives sa buhay. Kaya ito, kung bakit lumubog ang ating pananampalataya, merong sa kwento. Kwento lang ito, hindi ko totoong nangyari. Kwento lang ito. Habang ako'y nagdidilay, ito yung pumasok kwento. May isang bangka o isang barko. May isang barko ng pangalan ng barko ay Lincoln. Ano yan? Anong sa tawag sa barko na yan? Lincoln Lines ba yan? Ayan, basta Lincoln. Lincoln. Itong barko na ito, hindi ito luma. Hindi rin ito sira. Maganda ito, bago ito. At malakas ang makina. Pero, araw-araw makikita natin doon sa barko na yon, Lincoln ship na yon, may mga nagtumatalon, lumulundag galing sa barko. Hindi dahil sa may malakas na unos. Walang sa unos na dinadaanan sila. Ngayon, di nakakita. Bakit sila tumatalon? Tapos may sinasabi, o dito ka. Bakit ka tumalon? Nakakainis. Bakit ka tumalon? Ayoko na. Bakit ka tumalon? Bakit? Problemado kayo. Yan ang toko. Di po matangayo yung nanakulo siya. Naku-isyoso. Yung pala, may unos sa loob. Sa loob ng barko, merong unos na nangyayari. Ano yung unos? Kasi, sila mismo na nandoon, nagtatalo. No? Hindi sila nagkakaintindihan, nagmamagalingan. Ako nakasin dito, ako ang chief dito, ako yung nasa makina, ako yung huwag niyo akong pakialaman, mas ano ka sa akin. Hindi, gano'n. O, ikaw na dyan, bahala kayo, tatalong na ako sa kanya. Pag-lumugin na lang. Parang nga yan nagtatalo. Yung parang kayo na nagtatalo-talo. Sa loob doon ng barko na yung kapatid ko kay Kristo. Kapag nilay-nilayan ko, parang ganyan ang mga nangyayari sa iba't ibang mga naglilingkod sa ating Panginoon sa mga iba't ibang gawain. Pero hindi naman lahat ay gano'n. Makikita ka na lang,
May mga taong ang gagaling kumanta, ang gagaling ng aral ng salita ng Diyos, ang gagaling ng sumayaw, magagaling silang maglingkod sa Panginoon. Pero makikita mo, kapatid ko, kay Kristo. Isang araw, malalaman na lang natin, malalaman mo na lang, yung magaling kumanta, hindi na kumakanta. Yung magaling sumayaw, hindi na sumasayaw. Tumigil na dahil sa mga disappointed. Dahil sa mga discouragement. Maraming masipag maglingkod, pero nalamig. Nang dahil sa mga sama ng loob. Nang dahil sa mga bagay na hindi niya nagustuhan. Maraming tapat naglingkod sa gawain, pero nagbabackslide. Dahil sa galit sa kapwa at ano pa man. Minsan talaga hindi naman unos sa labas ng barko ang nagpapalubog sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kundi may mga tinatawag na mga poisoning o nakakasira na mga salita na nakapagbibigay ng panghihina. Minsan yung mga internal problem, instead na internal, hindi na, naging external na. Nagkakaroon ng leakage sa mga bagay na hindi dapat lumabas. Yun kumisan ang nagiging poisons. Na kapag ganun pala, ganun pala. Kaya, napagaganda kapatid, na dapat pala, alamin natin kung paano natin inihahandle sa sarili natin ang mga nagiging unos na tayo mismo ay dapat ay pagmulan ng kalakasan, pagmulan ng inspirasyon sa anumang mga bagay na mga mabibigat na suliranin o problema kinakaharap. Kaya, sa tema ng ating pinagninilayan ay hindi para lamang ito sa baguhan, kundi ito ay para sa mga taong walang kapagod-pagod sa mga bagay ng pagtatampo. Walang kapagod-pagod sa mga taong lubog-bitaw, lubog-bitaw, lubog-bitaw. Ang nais ang ating Panginoon ay tayo mismo ay magkaroon ng paglago. Hindi tayo pinapahintulutan ng Diyos ng iba't ibang mga bagay na problema at mga pagsubok upang pahirapan tayo. Hindi. Tayo ay tinuturuan ng Diyos na magtiwala para tayo ay lumago. Kaya, hindi tayo lulubog kung tayo ay takapit kay Kristo. Amen. Hindi tayo, kapatid, magiging talunan kung tayo ay nakatuon kay Hesus Kristo. Tandaan mo, ang lumulubog, ang dyablo ang nagpapalubog sa kanila, hindi ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Amen. Nakikita natin, minsan, unti-unti tayong palulubugin sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay, sa maliliit na sitwasyon, na kung saan ito hanggang sa lumaki. Ngayon kapatid,